siguro lagi namang may political aspect ng mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime. Gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa politika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan ipapasa yung pag-file ng date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that it was, yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representatives and Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For example, si Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no, sa complaint. Pero later on, lalabas din ng mga pangalan nila. One more question na lang po for Attorney Mondok and Congressman Lebon. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya minadali yung impeachment para matamunan ang issues. Sa inyo pong dalawa, itong kasi paano po kayong nasa side ng mga Duterte, hindi po kaya tumaligin isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, itong filing. I am acting in my capacity as a National Officer of the PDP Laban, and ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So, needless to say, siguro lagi namang may political aspect ng mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan in terms na nililimas sa kaban ng bayan. Paano? Ito po sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila matagal nang nangyayari yan. Ang gusto namin masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines.
hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Sino si Sir Jeco Mabatay po? Pero ba tayong draft na dyan, no? Complaint para makipagkita natin sa mga pamamahayan na yun na kung ilang pahina rin po yan? Yung pong draft, pinapahintun pa po eh. So, by Monday na lang po. But gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa politika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangan manahimik, kinakailangan po hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tinignan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondo ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak ng mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondo inilalagay nila. Pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagaan ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC-registered, we have been accredited as a COMELEC watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dimbaksya scandal, at 3.5 billion na ngayon, lang because kung kukumpara nito, that's peanuts. Ngayon ay nasa Sandigang Bayan, dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So, kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kaming anomalya, dinidimanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kami tinitingnan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos. Kung may nakikita kaming mali, ay dinidimanda po namin. And modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po. Question po for Mr. Magpantay. I'm just Ignacio po from Abante Radyo po. Sir, tanong ko lang po, gaano po ka-importante na ang Citizens Crime Watch po ang magsampa ng kaso at bakit hindi na lang po individual? Ang pagsasama po kasi ng kaso hindi po madali. Kinakailangan po natin kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. At kami naman, kung sino makakatulong sa pagsasampa ng kaso, nilalapitan po namin. Pagkat sa dami na po ng
ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya, malamang sa hindi ka bibigyan nila. So, pag ganitong mga sitwasyon po, siguro mas maganda kung hindi lang sila, kundi tayo lahat. Tayong mga mamamayan, tayo po ang bumoses, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampa ng kaso. Itong mga tao na nasa gobyerno, nasasangkot po sa ganitong mga problema, sa ganito po mga anomalya. May katanungan from DWIC. Sa mga lagalang-galang nating nasa harapan sa pamumuno ni Congressman Alvarez, nating speaker, sa inyo pong lahat, ako po si Rene Alonso ng usapang pang kapayapaan, usapang pang kaunlaran ng DWIC. Yes sir. At meron naman po akong gustong linawin at mabigyan rin ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa isinusulong na complaint nila Congressman Umab? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po sir. Yung complaint po na sinusulong nila Congressman, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Salpico. Yun po. Nawin ng korte para talagang nakikita ng taong bayan yung difference. Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, yung constitutionality, yung kila Kong Umab, sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipapile natin ay dun sa mga gumawa. Criminal punto na action dahil nag-falsify sila ng dokumento, pinalsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yun sa taong bayan. One more question from me. Para kay Kong Alvarez, kung mayroon po bang mga congressman din na nag-express to support this filing of case? To be honest about it, sa ngayon, wala pa. Kasi dahil malaki rin yung mawawala, wala nang backup, so wala gustong sumama talaga. Parang Lone Ranger to. Albert, may sabihin ka? Dadagdagan ko lang, maaaring mag-isa siya, pero as history has taught us time and again, one man can make a difference.